Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this, gawin natin ang weekly horoscope for November 4 hanggang 10 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Virgo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo po, importante rin kasi to. Sa dulo po ng ating video, we have a link for that. For private readings and spell works po, pwede kayo magpa-schedule by sending a message po sa aking Facebook page. The link is in the description below. Tandaan po natin ha, yung readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely po. At open na po pala yung ating membership. Once you click on the join button sa baba, magkakaroon po kayo ng magkakaroon kayo ng access sa ating extended reading kung saan mas malalim ang ating mga readings. And priority po kayo sa ating mga future live natin na mabasahan. And for sa mga gusto naman pong mag-send po ng donation, you can use the thanks button sa baba or GCash. And my number is in the bottom of the screen. Ayos ako. Medyo malamig eh. So, Virgo, kamusta ka ba ngayon? Natin. Ay, The Tower tsaka No Place Like Home. Medyo nawindang lang ako. So, The Tower kasi it's about the communication. So, you know yung story sa Bible about Babel, and No Place Like Home. It's about within the home. So ito na nga. Checking here the cards kasi may mga iba sa inyo. I think this happened na karamihan na you feel na parang ang gulo ng bahay, parang sabog yung energy, parang pwedeng sabog na parang ang hirap mag-isip or ang hirap gumalaw or parang suffocating yung area mo. So, some of you might be having some difficulties sa nakaramdam ng hindi magaganda sa katawan. So, there is, siguro matawag natin na unstable energy within sa household mo. Now, pag sinabi ng household, hindi natin to i-contain lang na tungkol lang to sa literal na bahay. Pwede rin ito na when you say household kasi sabi, di ba, may kasabihan home is where the heart is. So, pwedeng within a group of people din to, pwedeng sa work mo, na the energy are very unstable, na ang gulo ng mga nagaganap, andoon na parang, you cannot put a finger on it. Parang hindi makahinga, hindi masikip, masikip, madumi, and it is a call for action ng cards or ng universe na sinasabi sa'yo na Virgo, medyo ayusin natin ngayon yung surroundings mo. Ayusin natin ngayon yung kung nasaan ka. Literal na magkakaroon ka ng, it's calling you to have a physical cleansing sa area kung nasaan ka. Kasi it is something na kailangan mong ma-remove yung mga negative vibes na meron. So, kung marunong ka din naman na gumawa ng mag-cleansing, basic cleansing, so, pwede kang gumamit ng sage, ayan, or palo santo, pwedeng gamitin. Rock salt, or yung rock salt, pwede siyang gamitin. So, if you know how to do that, gamit yung laurel, gamit din ng laurel, gawin mo. But if you're not aware, a simple gesture ng cleaning sa bahay with an intention na habang ginagawa mo yung intention, winawalis mo palabas ng bahay. So, habang ginagawa mo yun, nag-set ka na intention na, okay, habang winawalis ko to, tinatanggal ko lahat ng negative energies mula sa baler. So, ganon. So, because this is affecting you in one way or the other. Andoon na medyo hindi siya maganda kasi yun nga, ang hirap kang gumalaw and it's affecting you in one way or the other. Now, tingnan natin, ano ba yung nagko-cross sa'yo? Ngayon. So, we have here is the 4 of Wands and why. 4 kasi is about structure and Wands is about fire. So, passions and energies. And of course, yung why. Well, given naman kasi na Virgo kasi isa sa mga critical thinkers. So,
Sabi nga nila, ano yung overthinkers kayo in general, tsaka andoon na over-analytic kayo. So, yun yung nangyayari ngayon na parang kinukwestiyon mo yung nangyayari. Ang okay Sunny, na nagtatanong ka sa universe or inaalam mo bakit ganon or nagtatanong ka para magkaroon ka ng idea what really transpired or what really happened. Pero kasi, nafo-focus ka na doon. It's good na para inaalam mo, pero ang advice ng card sa'yo, don't let it consume you. Huwag mong hayaan na doon ka maipit, na doon ka masalpak or doon ka mapunta. Go back to the original structure. Kumbaga, instead na lalamunin ka nung, hindi ko na sinasabing huwag ka mag-overthink. Natural yun sa'yo eh. However, ang nakikita ko dito, pwede mong gamitin yung pag-overthink na yun sa isang magandang pamamaraan. Paano siya? Ang gagawin mo, instead of you overthinking kung ano yung mga nangyari, mag-focus ka ngayon how to resolve it. Ano yung mga pwede mong gawin? Kasi minsan yung mga bakit natin, minsan yung humahatak sa atin pababa. Because nagiging too focused tayo doon sa reasonings na hindi na natin napupush kung ano yung mga pwede natin gawin. So, ano yung mga affected na areas doon? Then, find a way to have it fixed. Kung ano man yung mga misunderstanding na nagaganap, find a way para ma-resolve din yon. Kumaga, maging ano tayo, solution-oriented. Huwag tayo masyadong mag-focus dun sa, yes, tama, nagtingin tayo sa bakit, but we need to put it into balance, sinasabi ng cards din sa'yo dito. And not to mention kasi, with the Four of Wands, ando na may mga iba sa inyo, you have this feeling na parang nawawalan kayo ng control sa mga nangyayari sa paligid nyo. But that's normal. Kumaga, andun yung punto kasi na tandaan natin na when the universe is giving birth sa something that is good, something that is nice for us, usually talaga magulo. Usually talaga may mga tinatanggal. 'Di ba? Nakita na kayo ng babaeng nanganganak. Wala namang babaeng nanganak na ang ganda-ganda niya, 'di ba? As in talagang grabe yung gulo. As in, wala na silang pakialam kung naka-makeup ba sila or maayos yung buhok nila. So, it's something that it's a natural process. So, huwag kang magtataka na kapag may mga nangyayaring hindi maganda. It's because the universe is also exposing yung mga bagay na kailangan mo nang tanggalin or mga kailangan mo nang i-remove. So, sometimes the physical body, magre-react yan sa mga nangyayari in the spiritual level. So, huwag ka magtataka. Minsan parang feeling mo, sama ng pakaramdam mo. Kasi in the spiritual essence, may tinatanggal yung universe. And nagre-react lang yung katawan natin doon sa nangyayari in the spiritual realm. So, it's a normal thing. Huwag ka masyadong mag-alala. Tingnan natin ano ba yung crown or desire card mo. So we have here the Ace of Wands and Yang. So Ace kasi sa number of creation, the number of beginnings. Wands naman is about fire, the passions and the energy. So and Yang, ito naman, ito yung sa Yin Yang, ito yung male energy. Well, karamihan sa inyo, one of your desires is talagang magsimula ng something eh. So, it could be magsimula kayo ng business, magsimula kayong bumalik sa pag-aaral, magsimula ng magdagdag ng knowledge. It's more on, pwede natin siyang tignan, it's more on you being a leader para sa sarili mo. Ikaw yung tipong, yung quote dati sabi ko noon, pinost ko sa social media ko. Sabi ko, I will be my own hero. Ako yung magiging sarili kong tagapagligtas. Parang ganun yung dating. Ako yung gagawa ng paraan para maging okay ako. Ako yung magiging sarili kong doktor. Ako yung magiging sarili kong counselor. Ako. So, parang ganun yung nagiging theme nyo, na desire nyo, na nakikita nyo yung potentials. Diba, ginamit mo yung pag-overthink ng positive sa part na yon, which is good. So, andoon yung point na, yes, you will be able to do that, sabi ng cards. At strategic planning ang kailangan mong gawin dito. Hindi, tama na meron kang
end goal. Tama na meron kang desire, yung may plano ka, pero yun yung destination eh. Kumbaga sa ano natin, sa bakasyon, yun yung pupuntahan mo. Ang pagpaplanuhan mo, paano ka pupunta doon? Yung, kung ano ba, magbabas ka ba papunta doon? Mag-FX ka ba? Ano yung sasakyan mo? Parang ganun yung kailangan mong pagplanuhan. You know, alam mo na kung saan yung destination, you know, ano yung target, alam mo na kung ano yung kailangan mong mapuntahan, ma-achieve. Now, focus your overthinking doon naman sa paano mo siya ma-achieve. Ano yung mga meron ka ngayon available na pwede mong gamitin para makatulong na ma-achieve mo yung level na gusto mo mapuntahan. Ano yung mga meron ka na pwede mong pagtiyagaan for the meantime para mapagyaman mo at mapalago mo. So in the long run, magiging beneficial siya para sa iyo. Nice, very good. Tingnan natin yung foundation mo. So we have here ay, gets kita. 10 of Cups tsaka time for a nap. So, ang 10 kasi, number 2 ng end of the cycle or creation or beginning of a new cycle. Habang si Cups naman, symbol siya ng water. So, anything about the heart. Si time for a nap, ayan, pahinga. So, yun nga. Malamang, nagkasakit ka kasi medyo inabuso mo rin yung katawan mo. Yung iba sa inyo. 'Di ba? You reap the consequences talaga. So, kapag hindi ka if you're not taking care of yourself, 'di ba? Sakit ka talaga kung hindi ka kumakain sa tamang oras, hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nagpapahinga ng tama, tapos overuse yung isipan mo, tapos lagi kang pagod kasi you're taking care of a lot of things sa bahay. Sabihin natin, imbes nagpapahinga ka, for the linis ka, hindi ka nang hihingi ng help na baka naman pwede nyo akong tulungan na maayos to. Malamang, yun. Well, one of your, yun yung tagang, katawan mo yung magsasuffer. Pero may isa pa ako nakikita dito sa Ten of Cups. Nasay kasi ng Ten of Cups dito na paano ba I-put into words? Meron pa rin kasi ako nakikita parang family feud. Pero silent family feud na lang siya. Yung tipong, you are, siguro, nagets kita kaya mo masyadong pinapagod yung sarili mo. Kasi meron kang gustong patunayan. Some of you na may Sun Moon at Rising ng Virgo, andoon na na bakit kailangang maliitin kayo? Nakakaloka. Yung hindi mo naririnig, pero ramdam mo yung pangmamata sa'yo. Ang masakit nito kasi yung mga gumawa nito at hanggang ngayon ginagawa, talaga, very close relative. So, malamang to, either mga kapatid to o first cousins, pwedeng mga tita, tito, even nga magulang, as in talagang closely related sa'yo. So, nagigets ko yung point mo na talagang nagpapakapagal ka, nagpapakapagod, puyat, kasi gusto mong ma-prove silang mali. Maganda yon. Kasi, kumbaga, tinitake mo as a challenge eh. Ginagawa mo na maging paano ba put the words? Na mas maging magkaroon ka ng pangalan. Kumbaga meron kang, parang, yun na yung pedestal mo kasi nagagawa mo. So, I get your point. Pero, be on a balance pa rin, kapatid ha. Kasi, although gusto ko yung ginagawa mo, yung simpleng gante, kasi gawain ko din yan bilang Sun and Rising na Scorpio at Moon in Aries. So, mahilig akong simpleng gante. Pero, you need to make sure that you are also being fair sa sarili mo, nagiging fair ka sa mga sa mga nangyayari sa iyo, andoon na hindi ka nagiging pabaya. Okay? I cannot stress how much kailangan ko na maging health conscious ka for the meantime ngayon. So, kung kailangan mo mag-vitamins, please do. So, if you need to do consult a doctor para mas magabayan ka. Ano may nangyari sa past? Okay.
So, The Devil tsaka Time to Go. Medyo limit ito iba dito hindi makaka-relate 'to, eh. Feeling ko more on ano 'to, sa mga rising 'to na Virgo. So, The Devil kasi it's about indulgement, eh. Siyempre temptation, gano'n. Connected din kasi 'to kay ano, kay Capricorn. So, si Capricorn, tinatawag siyang House of Career. So, tas Time to Go. Ang dami kasing failed career movements in the past. So, some of you parang nag-try kayo mag-build ng career, pero unfortunately, yun naman sabi ko, hindi naging maganda yung ending. Kasi you made such decisions. Ayun, aminado ka naman, sabi ng Time to Go. May mga pagkakamali ka nagawa, may mga lapses ka, kaya nga siguro kaya nage-gets ko na bakit andoon na pinipilit mong bumawi. Kumbaga, in a way, hinihil mo yung ano mo, yung inner child mo. Kasi ang dami mong na-miss out na opportunities before. So, ngayon na meron ka, pinagyayaman mo siya. Ngayon naman na dumating naman siya, pinipilit mo na to make sure na magagamit mo 'to, na magiging ano, kumbaga mapapalago mo kung ano man yung binigay sa'yo ngayon ng universe na chance to prove na kaya mong gawin na mapalago yung either career ba 'to or business or yung responsibility na meron ka. And that is a good thing na ginagawa mo. Matured 'yun, matured na decision na ang ginawa mo kasi hindi lahat ng tao kasi 'pag may mga nangyaring hindi maganda sa kanila sa past, ang ending nagsa-sour graping, yung mga sayang yung puro dati dapat puwede ako ng ganito, nag-abroad sana ako, dati sana pala ganito, ganito. So, walang masama na inaalala natin yon kasi puwede nating gamitin yon bilang life lessons na okay, nagkamali before. So, right now, gagawa ka ng paraan para hindi na siya maulit muli. Kumbaga, ginagamit mo yun na guidance mo that sometime in the past, hindi naging maayos yung mga decision mo and ginagamit mo sa challenge na, okay, hindi na mauulit ito. Pero grabe yung pamamata ha. Yun yung nakakainis dun eh. Yung hindi mo naman narinig o hindi sinasabi sa'yo, pero ramdam mo the way they look, the way they react. Iba nga sa inyo, may na-discover kayo na meron silang mga group chat na ikaw ang pulutan, tapos wala ka doon. I don't get it. Kasi naniniwala ko sinabi din ni King Solomon open rebuke is better than hidden love. Mas okay yung sabi ko nga, mas okay nang saktan mo ko ng katotohanan kaysa paligayahin mo ko sa kasinungalingan. Kasi ayun yung totoong love, totoong concern, 'di ba? Parang kaya nga minsan yung mga friends ko ayaw nagtatanong sa akin. Minsan meron kasi ako isang friend no'n, maano kasi siya malaman, tapos si bakla, nagsinama ako sa bumili ng damit. Sorry kasi observe, ang dami niya talagang biro ko sa kanya, may dami siyang mga rice terraces. Tapos si bakla, bumili, alam mo sino binili? Mustard na t-shirt na fit. Tas backless. So paglabas niya ng fitting room, sabi niya, bakla okay ba? Sabi ko, parang nagkaanak si Winnie the Pooh tsaka yung isang caterpillar doon sa Alice in Wonderland. Hindi bagay sa'yo. Ay, bakla, minamulas siya. Sa puti ni ate mo eh. Pero sabi niya, nung tinignan niya ako nga ulit sa fitting room, ako nga hindi nga bagay. So sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, ayoko kasing pagtawanan ka ng ibang tao. So find another clothes na mas better. At hindi yung tipong kasi uso siya or nakita mo lang sa kung kaninong singer or artist at ginagaya mo. Huwag tayo ganun. Doon tayo sa pasok sa atin. Ayun. So, ano ba yung nakikita natin sa possible ikaw in the future? So, we have here is the card of death and co-create.
Now, death is about endings eh. Pero, tungkol din to sa mga beginnings. Ngayon, connected siya kay Scorpio. Si Scorpio kasi, tungkol siya sa death and passion. And sensuality. Ayan. Then, co-create. So, with a partnership. Moreover, yung iba sa inyo, huwag kayong magtataka na na magkakaroon kayo ng mga certain connections. So, merong existing at may mga parating na connections na medyo biglang magkaka-shift. Parang ang magiging labas, parang sila yung mga kuya at ate mong bigla. Pero yung friends kayo or let's say you're acquainted, ganyan, or sabi natin pinsan mo or kamag-anak mo, pero mag-iiba, magkakaroon ng ibang shift ng energy. And mararamdaman mo bigla yung concern. So, wag kang magtataka na medyo medyo may mga karinig ka ng direct to the point na salita. Kasi it will be harsh, medyo masakit. Huwag mo nang isipin masyado yun. Okay, sige, masakit, dead ba muna tayo doon sa masakit? Andoon na, hayaan mo na na gamitin mo yon to make yourself better. Kasi mga feedback to makukuha mo eh. Yung mga tipong direct to the point yung sasabihin sa'yo. And it will be a way ng universe para i-divert ka, para bigyan ka ng yung ibalik ka dun sa path na para sa'yo. And kumbaga parang sa path din, medyo ito na yung mga part na lubak-lubak. So, maaalog ka talaga. So, di ba pag sa lubak-lubak, minsan kasi doon natin malalaman kung gaano katibay ang isang sasakyan. So, gagamitin siya ng universe para magkaroon ka ng idea kung yung mga pinanghahawakan mo pa ba, mga pininiwalaan mo din, at yung mga ginagawa mo, is it pasok pa rin ba sa banga, or kailangan mo na ba itong mga bitawan? So, it will be a hard, pero beneficial evolution mo naman. So, guys, kung nagre-resonate po sa inyo yung ating readings, remember, we have our membership is now open. So, pwede po nyo i-click yung join button sa baba. Kasi, ay sigurado ako, medyo mawiwinang na naman ako sa extended readings. So, para magkaroon ka ng access sa extended readings natin. At magiging priority ka sa mga future lives natin mabasahan. Okay, let's check kung ano yung physical and emotional environment mo, yung hopes and fears, and also your future and atong sinasabi ng ating mga deities sa'yo. Your physical environment is the 3 of Wands and new life. So, ang 3 kasi, this is the number of communication, habang si Wands is a symbol of fire, passions and energies, tapos new life. So, alam mo, may mga endings na mangyayari talaga. Don't be surprised na may iba sa inyo, may mga long-term kayong connections, tapos maramdaman nyo na parang ayaw nyo na makihalubilo sa kanila, na parang napagod ka na lang bigla. And unfortunately din, may mga iba sa inyo, baka mag-end yung mga relationships, romantic relationships. Ang reason kasi is about communication. So, pwedeng may miscommunication, walang communication, andoon na hindi communication, kundi monologue lang, isa lang yung nagsasalita, isa lang yung nasusunod, yung isa deadma. So, may mga endings na mangyayaring ganon. Ang purpose nito kasi, kumbaga sa halaman, tinatanggal ng universe yung mga tuyong dahon. So, nililinis ng universe yung life mo in such extent na tatanggalin itong mga to kasi hindi na nagsaserve ng properly para sa'yo. Hindi na maganda yung dating, o sabihin natin, hindi na ganun effective sila, o yung energies nila is no longer serving you in any way possible. So, may mga papaalam ka talaga. Pero andun yung point na may nagkikita pa rin ka, pero the way ka na makipag-communicate sa kanila, parang dead man na lang. Parang cold na lang, wala na yung enthusiasm. So, ayun, sorry. Yung emotional environment mo din naman kasi, ay kaya pala eh. So, Queen of Swords, tsaka Breathe. So, Queen kasi is about the older female energy, tapos
water din siya, emotions. Yung swords kasi is about air, about the mind and the mind. Tungkol sa mind and intellect natin. Tapos breathe, huminga ka daw. Nasasakal ka na rin kasi parang yung feeling mo, yung naranasan mo doon sa mga kamag-anak, yung mga mapagmata mong kamag-anak, nare-relieve. Kumbaga parang, ano yung pinakamagandang term? Parang nati-trigger yung mga negative memories mo. And yung mga pain na hindi mo na-address ng maayos, nati-trigger siya. So, I understand your point. Parang andoon lang na pinoprotektahan mo yung sarili mo kasi na hindi ka na masaktan or hindi maulit yung mga nangyari in the past. That's understandable. Tsaka para yun nga, with the card of breathe, yun nga, you feel na parang nasasakal ka na sa paligid mo. Kaya siguro yung ngayon sa unang card mo, literal kinokol ka na maglinis. Hindi yung bastang linis na yung titawag namin na linis tamad, yung kung ano lang nakikita yun lang nililinis. Deep cleaning talaga ang gagawin mo sa bahay mo. Na ultimo yung mga ipis mahihiya silang dumaan kasi shine bright like a diamond yung bahay mo. So, understandable naman kasi alam mo din sa sarili mo na may gusto mong mag-evolve into someone or something that is better, who is stronger, and who is wiser. So, this is a call ng universe sa'yo to be someone that you are. You should be. Uy, grabe yung nagdadaanan mo Tingnan natin yung hopes and fears mo. Wheel of Fortune, tsaka Between Worlds. So, Wheel of Fortune is about change And Between Worlds, ganun din. Kahit pangarap ka, may mga tao na hindi na talaga nagbabago. Kasi ito yung mga tao na feeling nila dapat ikaw yung mag-adjust. Yung feeling nila na, yun yung masakit minsan kapag when money talks, sasabi, na kung sino yung may pera, sila yung nasusunod. Ganun talaga. It's a normal, natural yan sa mga tao. Kung sino yung may pera, sino yung maraming mahihinang na mga diamante na suot, magarbo yung damit, bagong kotse, ganyan. Sila yung masusunod. And pumasok na kasi sa utak nila Kumbaga nagkaroon na sila ng ubo sa utak. So, the only nagigets kita bakit yung sa physical reading mo, yung physical environment mo, bakit ayaw mo na? Kasi na-drain ka din sa kanila And andoon na yung naghintay ka na nagbaka sakali na magbago or andoon na maiba naman yung ihip ng hangin o andoon na ayun, mag-iba lang. Unfortunately, yun lang, hindi talaga. Pasensya na. Ito yung mga pinapangarap natin o umaasa tayo na malabo pang mangyari. Unless na mag-decide sila na babaguhin nila o unless na maintindihan nila at matanggap nila sa sarili nila na may mali silang ginagawa. Good luck. Ano ba yung future mo? Ay, taray. So, we have here the Six of Swords tsaka Truth Be Told. So, 6 kasi is about harmony. Tapos swords, air. So, mind and intellect. Tapos reverse sa truth be told. Well, marami talagang hindi na magsasabi ng magkukwento doon sa mapagmatang mga kamag-anak. Parang yung bibiglain mo na lang sila na ito yung mga nangyayari, ito yung ginagawa mo, ito yung ending mo, o ito din na-achieve mo. Yung hahayaan mo na yung results ng mga ginagawa mo. Yun yung makikita nila. And some of you, may possibility kasi na magkaroon kayo ng mga quick travels. May mga siguro for the vacation. Deserve mo rin naman kasi dami mo din pagod Dami mo din mga pinaggagawa. Dami mo din mga tinarget na matapos along the way. So, the universe is wanting na
bigyan mo ng reward yung sarili mo by going out, by, yun, for the travel. May mga iba pa, pero gusto ko i-check sa extended readings gamit yung ibang card kasi hindi siya ganun ka-clear. Pero meron pang iba eh. So, tingnan natin anong message ng deities sa'yo. So, we have your Persephone. So, simplicity, ayan o, rejuvenation, and a wish to balance. Girl, sabi nga nila, if a person in a relationship, kahit anong klaseng relationship yan, kapag yung tao ay hindi ka na nirespeto, time to get out of it. Kasi, sabi nga nung nanay ko noon, sa isang relasyon, kapag ang respeto ang nawala, mamamatay na yung pag-ibig. And I agree. Na kapag, andun kasi na, yung respect kasi, yun yung, nag-hold ng love, ng proper love. Kasi bisa nga, di ba, yung pagmamahal nagiging mali. One example, siguro sabihin natin yung nanay. Sabi natin, may nagawang krimen yung anak niya. Mahal niya, itinago niya. So, nawala yung respect nung nanay doon sa batas. Kasi mahal niya anak niya. So, yung magmamahal, nagiging mali. Yung respect kasi, it makes sure na andoon yung, tamang klaseng pagmamahal. And pagmamahal mo sa sarili mo kung pwede, ayoko tang magkasakit kung maaari. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. At tandaan yung mga readings natin for guidance purposes. You have your free will, use it wisely. And kung bago kayo sa channel, please click on the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At, seryoso. Okay. At kung gusto niyo pong malaman ko na po yung extended readings natin, you can click po yung join button sa baba to have access to watch the yung mga exclusive videos and also to have prioritization during po sa mga live natin. Ayan, tarot reading po tayo ng live. And also, yan, kung tanda mo yung mga readings are for guidance purposes nga, yan. And for private readings and spell works, message nyo ako sa Facebook page ko, yung link nasa baba, sa description. And you can send your support and donation using the thanks button sa baba or yung GCash Maya. Numbers in the bottom of the screen. Virgo, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Wala po dito sa La Trinidad Benguet. Kasama po ang nakatalikod na Mikay Noodles. Have a great day and I'll see you sa extended reading. Bye! Wala, ayaw mag-end.